Mga nagbabagang balita mulit mga kapatid sa West Philippine Sea ang pag-uusapan natin ngayong araw. Samahan ninyo akong lahat. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Ang balitang panonoorin natin, ang source nito ay mula po kay John Reps. So tayo ay magbibigay lamang ng reaction video. Ang sabi rito sa title, China pinalibutan ng puwersa ng Japan at Amerika. B-fire aircraft nakaranas ng pananaboy mula sa warship. Siguro yun yung napanood natin nitong kaninang umaga mga kapatid, no? So ngayon, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Utol John Reps para sa mga ganitong uri ng balita. At kung ikaw naman ay bago pa lamang dito sa ating channel, ang ginagawa naman po natin, tayo naman ay nagbibigay ng reaksyon, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa, komentaryo sa mga balita, mga tol, na may kinalaman sa West Philippine Sea, mga kaguluhan sa iba't ibang bansa o kahit na ano pang issue mga tol. Kahit nga sa mga alien nagbibigay tayo ng reaction Reaction and commentary mga tol Linawin ko lang ulit, hindi po ako ang nagbabalita. Kitang-kita nyo naman dito, meron tayong source na pinapanood tapos nagbibigay lang ako ng opinion at reaction. Alright, so kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 148,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kasama. Meron kaming conversation, in-interview ko si maritime expert Mr. Ray Powell at sana napanood nyo na yon mga tol. Napalaban tayo ng Englishan doon pero sana napanood nyo na. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sinabi ng Philippine Coast Guard sa isang pahayag kahapon na hindi bababa sa 5 barko ng China at 2 sasakyang panghimpapawid ang namataan na nag-ooperate sa Baho de Masinloc, kabilang dito ang 2 barkong pandigma ng China. Ayon nga sa balita mga tol, mula rito sa PTV Philippines, yun kasi yung pinanood kong balita. Sabi doon ay is nasa 80 times ang nagkaroon ng radio challenge sa pagitan ng BFAR, doon nga sa isinasagawang MDA o yung Maritime Domain Awareness Flight at saka doon sa warship ng China. No, tapos may nagpakitang PLA Navy helicopter at saka fighter jet naman ng China. Sa loob mismo yan ng Baho de Masinloc mga tol, dun sa area na yon, pinapaalis tayo. Yun daw ay territorial airspace ng China. Biruin nyo mga tol, nasa 100 plus nautical miles lang yun mula sa Pilipinas, mula sa baybayin natin. Fighter jets at helicopter. Bukod pa dyan ay nakatanggap din ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard ng nasa 40 radio challenge mula sa mga barko ng China. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, ipinakita ng Amerika ang lakas ng combat power ng mga bomber forces nito kasama ang mga puwersang panghimpapawid ng Japan. Ayon sa Japan Joint Staff, ito daw ay bilang tugon sa palala na seguridad sa kapaligiran. Isinagawa rin ng B-1B bomber ng Amerika ang kauna-unahang operasyon ng pagkarga ng GBU-54 sa mainland ng Japan. Actually, palala ngayon ng palala mga tol, yung sigalot nila ng China at saka Japan. No? Ang China nag-release pa ng travel advisory, wag na daw pupunta sa Japan, sabing ganun. Grabe, dahil yun doon, nagsimula yung init ng tension na yan mula nung nagbigay ng pahayag etong Prime Minister ng Japan na hindi nagustuhan ng China. Hindi naman naglabas ng komento ang China kaugnay dito, kaya't para malaman buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe kay John Reps, nakalagay po ang link sa ibaba. Habang patuloy na lumalalim ang diplomatikong tensyon sa pagitan ng China at Japan, ipinakita ng Amerika ang lakas ng combat power ng mga bomber forces nito na ipinadala sa Japan. Ayon sa Japan Joint Staff, ito daw ay bilang tugon sa palala na seguridad sa kapaligiran. Okay mga tol, hindi naman sa pagiging bias sa Amerika pero ito yung fact kasi mga tol, facts. Okay, bukod sa alam naman natin malakas ang puwersa ng Amerika, Air Force, Naval Force, 'di ba?
malakas yung army nila. Bukod doon mga tol, doon sa kanilang mga kagamitan, sandatahan, is alam natin na bihasa sila dyan, full of experience mga tol. Kung titignan natin, talagang mayaman sila sa eksperyensya. Hindi sila puro yung ano lang ang tawag dito, puro mga drills, puro mga exercises. Hindi sila ganon mga tol nasanay. Hindi sa ganon nahasa yung kanilang mga sundalo, kundi sa aktual na pakikibagbakbakan talaga. Kaya yung kanilang mga kagamitan, talagang alam mong kung paano nila gamitin, talagang ano sila doon mga tol, bihasa sila doon. Hindi sa ano yan hindi sa pagiging bias sa kanila. Pero yun naman talaga kasi, nakita naman natin hanggang ngayon involved sila sa kung ano-anong mga sigalot di ba? At nagsagawa ang mga puwersang Amerikano at Hapones ng isang bilateral na ehersisyo sa East Sea, kanlurang ng Kyushu Island at karagatang Pasipiko, silangan ng Okinawa Island sa Japan. Ang taktikal na pagsasanay ay kinasasangkutan ng maraming mga sasakyang panghimpapawid mula sa magkabilaang puwersa, kabilang ang 2 B-1B bombers at 12 F-35 fighter jets mula sa Amerika, pati na rin ang 2 F-2 at 4 na F-15 fighter jets mula naman sa Japan. Ipinakita ng mga larawan ang B-1B bomber na lumilipad nang nakahanay kasama ang F-35 at F-2 ng Japan. Lalong lumalala ang tensyon sa pagitan ng China at Japan nang sabihin kamakailan ng punong ministro ng Hapon na si Sanae Takaichi na maaring ipedala ng Japan ang mga militar nito sakaling kumilos ang China laban sa Taiwan at posibleng tumulong rin umano ang Amerika. Ang mga pahayag ay umani ng matinding tugon mula sa China na inakusahan ng Japan ng paglalaro umano ng apoy. Mga katagang dati na ring sinasabi ng China sa Pilipinas bilang babala. Correct. Diba? Tulad ng aking binibigay na reaction, sounds familiar. No? Narinig na natin ng maraming ulit yun. Ayon sa mga larawang inilabas ng US Pacific Air Force ay isinagawa rin ng B-1B bomber ang kauna-unahang operasyon ng pagkarga ng mga munitions sa mainland ng Japan gamit ang mga bomba na GBU-54. Ang 500 pounds na bomba na GBU-54 ay nilagyan ng laser guidance upang tumpak na tamaan ang mga gumagalaw na target. Ang operasyon ng pagkarga ng mga munition ay nagbibigay diin sa tinatawag ng US Pacific Air Force na force integration at pinahusay na kahandaan sa rehiyon. Grabe, kita mo yung eroplano na to mga tol. Nung World War II, wala pang mga ganito. Ibiruin mo sa loob lang ng ilang dekada. Diba? Sa loob lang ng ilang dekada. Tapos diba, 1945. O biruin mo ilang dekada mga tol ang nakalipas. Nasa 100 years na ba? Wala pa, di ba? Pero tignan nyo naman kung anong in-improve at kung paano naging mas malakas ang mga puwersa ngayon. Kaya nga sabi kung magkakaroon ng ikatlong labanang pandaigdigan, di ba? Talagang hindi natin alam kung ano ang pwedeng maging impact nito sa buong daigdig. Diba? Kaya nga sana maghulos dili yung mga leader ngayon no? Huwag masyado silang mainit kasi kung nangyari man yung WW1 at WW2, siguro pagsamahin na yun mga tol, mas grabe pa rin siguro ang pwedeng maging dulot pag nagkaroon ng ikatlo. Ayon sa isang opisyal na fact sheet, ang B-1B bomber ay may pinakamalaking conventional weapons payload sa US Air Force na may kakayahang magdala ng hanggang sa 75,000 pounds na mga bomba at missiles laban sa sinumang kalaban kahit saan man sa mundo at anumang oras. Regular na iniikot ng US Pacific Air Force ang mga bomber nito, ang B-1B Lancer, B-2 Spirit at mga B-52 Stratofortress sa Indo-Pacific para sa mga misyon ng Bomber Task Force. Nananatiling nakatuon ang Amerika sa kapayapaan at kasaganaan sa buong Indo-Pacific kasama ang ating mga kaalyadong bansa tulad ng Japan na magkasamang kumikilos bilang pundasyon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon at ito nga yung mga like-minded people, sabing ganun, like-minded nation. Kasamang kumikilos bilang pundasyon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon at nagpapakita ng isang matatag na depensa.
At sa ibang balita naman mga Eto kabayan, na. ayon sa inilabas na pahayag ng Philippine Coast Guard kahapon ay hindi bababa sa 5 barko ng China at 2 sasakyang panghimpapawid ang namataan na nag-ooperate sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Sabi nga ni Ray Powell mga tol ito yung mga Coast Guard na hindi ginagawa yung trabaho ng Coast Guard. Hindi yung sa atin yung sa Coast Guard ng China kasi doon pa lang saan ka daw nakakita mga tol na barko ng Coast Guard na ganun kalaking barko. 'Di ba? Para military nga daw ang sabi niya kasi kung Coast Guard pagbabantay lang yan ng coastal area mo, bakit mo kakailanganin mo ba nung ganung kalaking barko? Dapat nagbabantay ka lang doon sa coastal area mo, hindi ka naman sundalo, 'di ba? Kasi 'di ba mga civilian yan, organization mga tol, yung etong mga Philippine Coast Guard, China Coast Guard. Pero yung magkaroon ka ng ganun kalaking barko, sabi ng ganun ni Ray Powell mga tol, paramilitary na 'di ba? Sinabi ni Commodore J. Tariela na Philippine Coast Guard na minamanmanan ng mga puwersang Chino ang isang regular na Maritime Domain Awareness Flight na isinagawa ng BFAR at Philippine Coast Guard. Ayon sa mga inisyal na ulat, ang 3 barko ng China Coast Guard na may numerong 3303, 3305 at 3502 ay naobserbahang nakatambay ng malapit sa 1 nautical miles mula sa shoal. Nakita rin ang mga barkong pandigma ng China PLA Navy na may numerong 553 at 165 na nagmamaniobra patimog ng shoal. Dagdag pa rito, isang Chinese fighter jets din umano ang lumipad sa timog silangan ng shoal habang nasa himpapawid ang Philippine Coast Guard at BFAR, habang isang Chinese Navy helicopter pa ang namataan sa kanlurang bahagi ng lugar. Sa biyahe, ang BFAR aircraft ay nakatanggap umano ng 40 radio challenge, 34 mula sa isang PLA Navy vessels at 6 mula sa isang Chinese military aircraft na tinatangakahan nilang itaboy ang BFAR at Philippine Coast Guard team palayo sa shoal. Sabi nga, leave immediately. Sabing gano'n ng warship ng China mga tol. Sa sarili nating exclusive economic zone mga tol. Sa sarili nating EEZ, pinapaalis tayo. Leave immediately, sabing gano'n. Sinabi ni Tariela na tumutugon din umano ang piloto ng BFAR sa bawat radio challenge na iginigiit na ang aircraft ay tumatakbo sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ayan meron tayong script hawak-hawak nitong natin, pilot ng BFAR. Script natin yan, pagsagot yan sa kanila. Ginigiit na ang aircraft ay tumatakbo sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila ng paulit-ulit na panggigipit, natapos ng BFAR aircraft ang misyon nito at ligtas umanong nakabalik ng walang insidente. Gusto ko lang i-emphasize sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood, sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig. Tatandaan ninyo mga tol, etong ipinaglalaban ng Pilipinas na ating soberanya ay sinasang-ayunan ng international law. UNCLOS, international law. Meron pa tayong 2016 arbitral ruling. Doon sa sinasabi ng China, yan daw ay kanilang territorial airspace. Walang bansa sa buong mundo ang sumusuporta sa claim nila. Tatandaan ninyo yan mga tol. Tayo ang nasa tama. Tayo ang nasa tamang lugar mga tol. Hindi tayo ang nang-provoke, hindi tayo ang nanggigipit, hindi tayo nang haharas. Sa mismong loob ng EEZ natin mga tol, pinapaalis tayo. Imagine nyo na lang ganito. 'Di ba? Bahay ninyo, meron kayong extra bakuran, meron kayong lupa. Doon mismo sa lupain ninyo mga tol, inuurong ng kapitbahay ninyo yung bakod nila. Pinaparadahan yung tapat ng gate ninyo, tapat ng bakuran nyo o yung mismong bakuran nyo pinaparadahan nila. Tanong, matutuwa ba kayo doon?
pagka sinaway nyo ba sila doon, nakikipag-away kayo sa kanila? Eh di ba karapatan nyo yung ipinaglalaban nyo doon? Sana naiintindihan yan ng ating mga kababayan eh. Sana meron tayong iisang boses lang pagdating dito. Wala sanang kulay. Di ba? Sabi nga doon sa ini-interview ni Jessica Soho na panood ko eh. Ang panahon natin ngayon, Pilipino kapwa Pilipino ang naglalaban-laban dahil sa mga pinapanigang kulay ng politika. Merong pula, may green, may pink na yellow. 'Di ba? May pink na yellow, may green at merong pula. Pero tatandaan ninyo mga tol, lahat tayo, regardless kung sino man yung mga politiko ninyo, iisa lang ang bandila natin. At ang pinaglalabanan natin dito mga tol, okay, is yung soberanya ng Pilipinas na sana papakinabangan pa ng mga susunod nating henerasyon. 'Di ba? Kaya sana mga kapatid, porket pro ganito kayo na hindi nagsasalita tungkol sa China, ganun na rin kayo, wala na rin kayong pakialam. 'Di ba? Kasi meron tayong mga sad to say, mga ibinoto ng taong bayan dito sa Pilipinas, pero imbis na ang nakikita nila is yung mga panggigipit ng China sa atin, ang nakikita nila mga tol, before you open your mouth, remove all the Chinese product. 'Di ba? In your sabi ganun, kay brief yan, kay sando yan, lahat ng mga Chinese product, wag mong gamitin bago ka magsalita, di ba? Kasi nililigaw nila eh. Iisa lang naman ang ipinaglalaban natin mga tol, yung karapatan natin, which is sinasang-ayunan naman yan ng international law. Sana doon iisa kulay nating lahat. So ito na nga yung mga balitang yan mga tol, no? Pinapalayas tayo sa loob ng ating mismong exclusive economic zone. Alright mga kapatid, ano ang inyong masasabi sa balitang ating napanood mula rito kay John Reps? Alright, maraming salamat sa inyong panonood. Pwede ka magbigay ng komentaryo mo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.